Gagawin ko 100,000 etong piso na nasa PayPal account natin in just 30 days. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, I'm Alex Sichong nga pala, a professional YouTube automator and I do freelance as well. At nakilala ko sa internet na nagtuturo ng mga money-making method online. Pero for today's video, yung Alex Sichong is tataboy ko muna. Mag-uumpisa tayo ng walang-wala. What if mag-umpisa ako sa pinaka-umpisa? Ang lupit. I will start from the very beginning having 1 peso under my name. Sabi nga nila, walk the talk. I'm putting my words into actions. Gagawin ko lahat ng hassle na alam ko online and in real life to earn 6 digits in 1 month. Hello? Yes, baby. You've come to the right place. Kaya ko nga ba makabuo ng at least 100,000 sa loob lamang ng isang buwan? Gusto ko na matulog. Ang haba ng convo namin, guys. Tapos, ito turn down lang pala yung offer ko. Yan ang inyong pakatutukan. Kaya naman, just sit back and relax at tayo na't magpayaman. Today is exactly March 1 at meron tayong piso sa PayPal account natin. Dito sa challenge na to, meron akong rule na ginawa para sa sarili ko. Dapat kikita lang ako using my cellphone, computer, internet at syempre, knowledge. Baka Alex Sichong yan. Bawal din akong humingi ng tulong sa team ko, bawal akong humingi ng pera sa kakilala ko at kung kani-kanino. Hindi ko rin din gagamitin mga social media accounts ko para kumita dito sa challenge na to. Dapat anonymous tayo. Dapat completely anonymous tayo dito mga buddy to prove everybody na everyone can earn online as long as meron kang strategy, alam mo yung ginagawa mo at nakasubscribe ka kay Alex Sichong. Kaya subscribe ka na. Baka naman! There is no time to waste kaya here is my game plan. As far as I want to build a social media accounts, well, I really can't. Dito kasi sa challenge na to, I only have 30 days. Kahit ma-monetize ko ang mga channel within 1 week, I still need to wait yung pin for Google AdSense. At sa mga di nakakaalam, sobrang tagal nun dumating. Kaya I do not have any choice but to go with good old freelancing. Matapos na yung day 1 natin at naging productive tayo. Gumawa tayo ng bagong account sa Fiverr at nag-offer tayo ng 2 services na alam natin. Syempre, in-offer natin kung saan tayo pinakamagaling. At yun nga ay si YouTube automation at thumbnail creation. Yun muna for now and let's see how it goes. Yun lang muna for day 1. Babalikan ko kayo kung meron na tayong client. Pang-4 na araw na natin to guys sa challenge natin. At kahit piso, wala pa tayong kinikita. They ask you how you are, you just have to say. Pero hindi talaga madali mag-umpisa. Let's not lose hope mga buddy. Magta-try pa tayo ng mga ibang services. Kung hindi ako mag-a-add ng service, baka mag-adjust na lang ako ng mga titles ko, thumbnails, dun sa mga recent services natin. Try natin yun ngayon. To be honest, doing this challenge is harder than I thought. Kasi I underestimated how saturated the competition was. But then, I realized na walang hook yung mga ginawa kong gig. Di nga siya attractive. Sure enough, nung ginawa ko lahat ng mga adjustments na to, may biglang nangyari. Guys, guess what? After 5 days of waiting, meron ng interested na client sa service natin. Ayan, sabi niya, lalagay ko na lang yun dyan, di kasi nag-focus. Sabi niya, "Hi there, I would like to start a cash cow." Hello? Yes, baby? You've come to the right place. Charmians, syempre, charis lang, baka may pa-interview ka, kaya nagpa-practice lang yung person, di ba? Dapat lagi kang handa. I was really excited and hyped dito sa first client natin. So we went on full conversation. At nakarating na nga kami sa WhatsApp. Then, pinakita niya sa akin yung channel niya at sabi ko naman, kaya ko yung palaguin. Matutulungan kita dyan, kaya ko yung paramihin views mo at subscribers mo, etc. and etc. Dito na nga nangyari yung kinakatakutan ko. Ang haba ng convo namin, guys. Tapos, ito turn down lang pala yung offer ko. At this point, I'm doubting na kaya ko pa ba? Di na ata ako deserving tumuro ng mga money-making method online kung ako mismo ay nahihirapan. Pumapasok na sa isip ko kung itutuloy ko pa ba itong challenge na to. Guys, yung gusto ng client is gumawa ako ng 10 videos for less than $100. May barat. barat na naman. Si Barat. I mean, pwede ko naman siyang kunin, pwede ko naman siyang i-grab. Kaso, 10 videos for $100, less than $100 is mababa talaga yan mga buddy. Plus, babayad pa tayo ng mga AI tools na gagamitin natin para sa video niya.
Sinong lugi? Ako ang lugi. Abonado pa ako mga buddy. So, pas tayo dito sa unang client natin, buddy. Sayang kung nagtiwala lang sana siya, meron na sana siyang YouTube channel account na profitable. Kaso, wala Barats Gaming Baka barat yan. Tinalo pa namin yung late night talks nyo. At behind the scene, marami pa akong minamanage ng mga YouTube channel at sobrang hirap pagsabayin pala nitong challenge at yung work mo sa totoong buhay. Hindi ko alam. Pagod na ako. Gusto ko na matulog. Hindi ko alam kung makakaya ko pa tong challenge na to. Pag kayo dyan makinig, umiiyak yan na parang bata. I am Future Alexi at nasa day 7 na tayo ng challenge na to. At we actually made money. Tara, pakita ko sa inyo. $25 nga yan mga buddy. Day 7, $25 ang lupit. Merong bumili ng thumbnail service natin sa Fiverr at binayaran nga tayo dito ng $25. Yung gusto talaga ng client is 2 thumbnail lang. Pero ginawan ko pa siya ng isa para bumalik siya sa akin. Ang tawag doon, recurring clients. Ang lupit. Siyempre, gusto yan uniform yung YouTube channel niya. Kaya, bibili yan ulit. Trust me. Mukhang tuloy-tuloy na to mga buddy. I really want to hit that 100k mark by the end of this month. Slow and steady lang nga tayo mga buddy. Pero may naiisip ako, bagong game plan. I will use all the funds na kinita ko sa freelancing. At wait for it, magba-buy and sell tayo sa Facebook Marketplace. Freelancing is good pero di tayo magsasucceed sa challenge na to if iisa lang ang source of income natin. Having multiple income streams is the key to success. Not only in this challenge but in life in general. We are now on day 10 sa challenge na to. Tapos, meron na naman tayong nakuhang sales galing sa thumbnail service natin sa Fiverr. Pero this time, $5 lang yung na-receive natin kasi isa lang na thumbnail yung pinagawa sa atin. Don't get me wrong, but that is not bad mga buddy. Pero, ang gusto kasi natin is yung fat paycheck. Yan yung gusto natin. Speaking of fat paycheck, commercial break muna tayo. Hindi to kasali sa challenge ha. Bang usapan muna tayo. Gusto ko lang kasing i-share itong opportunity sa inyo. This app is called Sitaw. Dito nga kisitaw, alam nyo naman ang gagawin dito. Magbebenta lang nga kayo dito para lang kayo ditong seller ng Lazada, Shopee, or TikTok. Pero ang siste dito, international yung market nyo. Di lang dito sa Pilipinas. Dito nga mga buddy, is pipili ka lang ng mga product mo na gusto mong ibenta sa store mo. At sisitaw na niyan ang bahala mag-ship, mag-pack at mag-deliver papunta sa buyer. Wala ka na kang ibang gagawin dito, mamumuhunan ka lang at maghihintay ka lang ng profit mo. At safe na safe ito mga buddy kasi registered sila under SEC. Meron nga silang office na nakalocate sa BGC. Pwede kayo doon pumunta. At balik tayo dito sa app. Tingnan mo naman. Yan na nga yung total sold ko dito. Though mabagal lang siya, pero at least kumikilos, diba? Pinaparolling ko na lang yung pera ko dito kisitaw, pero kung baguhan ka pa lang, mas mainam na every week ka mag-recharge para ma-fulfill mo lahat ng mga upcoming orders. At syempre, para smooth lang yung experience mo dito kisitaw. So kung gusto mo mag-start ng business mo at magtinda ng mga gamit, definitely try mo itong sisitaw. Try Sitaw ng mga buddy, link in the description below, and let's go back to the video. Sa loob nga ng 10 days ay nakapag-ipon tayo ng $29 or roughly around 1,500 kung i-convert natin sa peso. Nag-isip pa ako dun na. This is the end of episode 1 at excited na ako itry yung bagong money making method natin using Facebook Marketplace. Magtatry pa tayo ng iba't ibang mga side hustle para magkaroon kayo ng idea at sana maabot natin yung 100k mark by the end of this month. See you sa susunod na episode. Until next time, bye-bye!